Sumayaw ng may kagalakan, marapat na siya'y papurihan. Itaas ang kanyang pangalan, buhay ang Panginoon. Na 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 na, oh, oh. Di ko mapigilan na siya ay awitan. Ako ay nagagalak na papurihan siya. Ang Diyos ay dakila, makapangyarihan. Ang pag-ibig niya sa atin ay walang hanggan. Oh, oh. Kaya naman sumayaw, sumayaw na isigaw ang pangalan niya. Sumayaw, sumayaw na, huwag mo nang pigilan pa. Maghandog ka ng papuri na tapat para sa hari. Magalak dahil muli nabuhay si Jesus. Sumayaw ng may kagalakan, marapat na siya'y papurihan. Itaas ang kanyang pangalan, buhay ang Panginoon. Sumayaw ng may kagalakan, marapat na siya'y papurihan. Itaas ang kanyang pangalan, buhay ang Panginoon. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Isipin mo palagi, ang bawat salita ng Diyos ay importante. Huwag kang titigil na ikalat ang mensahe para sa ikabubuti ng bawat tao sa paligid mo. Lahat ay magpupuri sa Diyos na Panginoon. Kay buti, buti, buti ng Panginoon. Lahat ng tao ay magalak sa pag-ibig ng Diyos. Ako'y napapaindak. Kaya naman sumayaw, sumayaw na isigaw ang pangalan niya. Sumayaw, sumayaw na, huwag mo nang pigilan pa. Maghandog ka ng papuri na tapat para sa hari. Magalak dahil muli nabuhay si Jesus. Sumayaw ng may kagalakan, marapat na siya'y papurihan. Itaas ang kanyang pangalan, buhay ang Panginoon. Sumayaw ng may kagalakan, marapat na siya'y papurihan. Itaas ang kanyang pangalan, buhay ang Panginoon. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Uli ng buhay ang Panginoong Jesus. Lahat ay magalak, sumayaw ng may kagalakan, marapat na siya'y papurihan. Itaas ang kanyang pangalan, buhay ang Panginoon. Sumayaw ng may kagalakan, marapat na siya'y papurihan. Itaas ang kanyang pangalan, buhay ang Panginoon. Sumayaw ng may kagalakan, marapat na siya'y papurihan. Itaas ang kanyang pangalan, buhay ang Panginoon. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, buhay ang Panginoon. Sumayaw ng may kagalakan, na 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 na, na 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 na, buhay ang Panginoon. Everybody shout! We praise you, God! Praise you, God! Hallelujah! Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Yes, we praise you because you are deserving, Lord. I give you praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of the night. I give you praise for you are courageous. I give you praise till it works out right. Shout of the King is among us. God lives here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Oh, oh.
I give you praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of the night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. Shout of the King is among us. God lives here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout of the King is among us. God lives here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Oh, heaven opens as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Sing heaven opens as we sing your praise. And angels join us as we praise your name. Shout up, the King is among us. God lives here in our praises. Shout up, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout up, the King is among us. God lives here in our praises. Shout up, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Heaven opens as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. And we all sing, heaven opens as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Yes, Lord, yes, you work, and yes, you move, and we give you the honor and praises. Truly, that when we worship you, Lord, your angels will sing with us, Lord. And you alone, God, deserves all the worship. Hallelujah. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. 'Cause you are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad,
You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Yes, you are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable. Yes, you're unshakable. Oh, you're unstoppable. Unstoppable. That's what you are. That's what you are. You're You're unchangeable. unchangeable, our God. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, You're unstoppable. That's what you are. That's what you are. That's what you are. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Yes, you are. Oh, yes, you are. Nothing can compare to you, oh God, to your power, oh God. You are forever God, and you are the God alone, and forever we offer you the highest worship, the highest honor, and the greatest glory. We give it all to you, God alone. We worship you and we glorify your name. Hallelujah. And we all say hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord.
Oh, we give it all to you. To you it all, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. To you it all, Jesus. Glory to you, our God. Amen and amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Kamusta na po ang bawat isa sa atin? Nawa tayo pong lahat ay nasa maayos at mabuting kalagayan sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sapagkat ngayon po ay medyo maluwag na po ang ating restriction kasi nakalalabas na po yung mga bata sa kasalukuyan nating sitwasyon ngayon. So, purihin po ang Panginoon sa kanya pong kabutihan na ginagawa po sa bawat isa sa atin. So, sa gabing ito mga kapatid, tayo naman po ay darako sa mga salita ng Diyos, kaya hinihikayat ko po na ang bawat isa sa atin na ihanda na po natin ang ating mga sarili at ang ating mga puso para po sa mga salita ng Diyos. Pero bago po yun, nais ko po muna kayong tanungin mga kapatid sa gabing ito. Kung kayo po ay papipiliin, ano po ang inyong pipiliin? Yung kasalukuyan ba nating sitwasyon ngayon o yung sa dati nating sitwasyon? So ano man po yung pinili natin sa dalawang yon, alam ko po na meron po tayong rason o dahilan kung bakit po natin pinili ang mga bagay na yon. So sa gabing ito, buksan po natin ang ating mga Biblia at tayo po ay darako na sa mga salita ng Diyos. Sige po, buksan po natin sa aklat ng Daniel, chapter 1, verse 8. Ito po yung sinasabi ng mga salita ng Diyos. Sabi niya, pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag siyang pakainin ng pagkain yaon. So tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos, aming Ama, patuloy po kaming lumalapit sa iyo sa gabing ito upang hingin ang iyong pagtulong at pagsama sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. O Diyos, samahan mo po ako. Kayo po ang patuloy na manguna sa akin. Alam ko, Lord, na ako po ay kapos at kulang, ngunit naniniwala ako na kayo po ang magpupuno sa mga bagay na ako po ay kapos at kulang. Lord, tulungan mo ang bawat makikinig ng mga salita mo sa gabing ito. Tunay nga po, Lord, na mangusap ito sa bawat isa sa amin. O Banal na Espiritu, kayo po ang manguna sa aming pong kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, yung pangyayari pong ito mga kapatid ay naganap po nung sakupin po ng hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar ang Jerusalem. So, nung nasakop po ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem, binihag niya po ang lahat ng mga mamamayan at dinala niya po doon sa Babylonia. So nagutos po yung hari na kung saan po ay kailangan pong pumili ni Aspenas ng mga kabataan, mga lalaki na kung saan po ay gagawing tagapaglingkod po sa palasyo. So kailangan niyang pumili ng mga matatalino, makikisig, gwapo, may madaling turuan at mayroon pong kaalaman sa larangan po ng lahat ng kaalaman. So, isa po dito sa napili ay si Daniel at ang kanya pong 4 na kaibigan. Ang purpose po nila ay para sanayin po sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging lingkod po ng palasyo. So, hindi lamang po yun, hindi lamang po sila para sanayin, kundi naglaan din po ang hari ng mga pagkain para sa kanila upang masigurado po na sila po ay magiging malusog, magiging malakas upang sa ganon, sa kanilang paglilingkod sa hari at sa palasyo ay magagampanan nila ang kanilang tungkulin. So,
makikita po natin dito na yung si Daniel po, no, makikita po natin dito ayon po dun sa ating binasa na sila po ay kumbaga nasa panibago pong sitwasyon. Nasa panibagong lugar, nasa panibagong panahon, parang kagaya po din natin ngayon. No, tayo po ay nasa panibagong sitwasyon at panibago ring panahon na kumbaga po ay dumaraan po tayo sa sinasabi nilang new normal. Pero mapapansin po natin dito sa mga binasa nating mga talata, doon na nasa malayo pong lugar nasa iba pong lugar si Daniel, makikita po natin dito yung kanya pong katatagan, yung kanya pong determinasyon na kung saan po ay bigyan ng kaluguran at sundin ang ating pong Panginoon. Kaya po ang topic po natin sa gabing ito is living in the new norm. So paano ba tayo po mamumuhay? O pansinin po natin, paano ba namuhay si Daniel sa kanyang bagong lugar, sa kanyang panibagong sitwasyon? So paano po siya namuhay? At yun po yung ating magiging direction upang sa ganun, magawa rin po natin ito sa ating pong panahon ngayon. So, how to live in a new norm? So una po, mapapansin po natin doon na ipinasya po ni Daniel na wag pong kumain o wag man lamang pong tikman yung pagkain po ng hari. Ano po yung mapapansin natin doon? Bagamat po siya ay nasa ibang lugar, pero makikita po natin dito, pinipili niya po na mamuhay na may kaibahan sa panuntunan po ng mundo. So makikita po natin doon kasi pinasusunod sila, no, sa mga palatuntunan po ng bansang Babylonia. Sinasanay sila sa kanilang mga kultura, sa kanilang mga pananalita. Sinasanay sila at tinitrain para sa ganun ay maging mabuti silang mga manggagawa ng palasyo. Pero makikita po natin dito na kakaiba po, umiiba po si Daniel. No, sabi niya, una bagay na dapat po nating gawin, mamuhay na may kaibahan sa panuntunan ng mundo. Kasi, bakit po? Maaari kasi po tayong kainin ng sistema po ng mundo kapag hindi po tayo umiiba. No? Maaring sinasabi ni Daniel, kahit napalitan yung pangalan ko, wag nyo lang akong pakainin ito. Kasi parang iniiba na eh. Iniiba na siya, inihiwalay na siya dun sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. So, pag hindi po pala tayo, mga kapatid, umiba sa sistema ng mundo ito, maaari niya tayong kainin. Kasi ang mundo pong ito, nag-o-offer po sila ng maraming mga bagay na kung saan makaka-attract po sa bawat isa sa atin. Lalo na po sa panahon natin ngayon. Diba? Ano po ang kalakaran ng mundo? No? Kapag marami ang gumagawa, parang sa tingin natin nagiging tama. Kasi marami po ang gumagawa. Pero mapapansin po natin dito na si Daniel po, mas pinili niya pong ibahin o na huwag po doong magpalo sa pattern po na pinasusunod sa kanila ng hari po ng Babylonia. So, dapat po sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoon, makita po sa atin yung kaibahan. Kasi tayo po ay binago na ng ating Panginoon. Diba? Sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo at dahil tayo po ay nakapag-isa na sa Kanya, tayo po ay isang bagong nilalang na. At bilang isang bagong nilalang, dapat makita sa atin yung kaibaan. Hindi dapat tayo po sumusunod sa pattern po ng mundo. Bagamat parang pinasusunod po tayo, pero mas piliin pa rin po natin mga kapatid, yung maiba dun sa tinatakbo po ng iba. Kasi hindi po lahat ng gumagawa, porkit marami sila, akala na po natin mabuti po yun at tama. So, makikita po natin dito mga kapatid, no, na kapag
'di ba tayo bilang mga Kristiyano bilang mga Kristiyano, maaring alam po ng iba na Kristiyano tayo, no? Dapat higit po nating iingatan po 'yun. Kasi alam po ng iba na tayo po ay Kristiyano. Lalo na po kung kahit hindi po nila alam na tayo po ay Kristiyano, dapat lalong ipakita natin na yung kaibahan po natin. At lalo na kapag alam nila na tayo po ay Kristiyano, dapat makita po na yung kaibahan natin, higit nating ingatan po yung ating mga sarili. Bakit? Kasi sabi pong ganun dito sa Kawikaan chapter 25 verse 26, ay ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Bukal na nilabo o balong na dumihan ang katulad ng matuwid na sama-samay ay nakikibagay. So dito mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, panindigan mo na ang iyong pagiging Kristiyano. Bakit? Kasi po, sabi ng mga salita ng Lord dito sa atin, yung tao pong matuwid na nakikibagay po sa masama ay ano ang sabi niya? Bukal na nilabo. O kaya balong na dumihan. So ibig sabihin yung tubig na yun hindi mapapakinabangan. So tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon, no, bilang mga anak ng Diyos, dapat makita po sa atin yung kaibahan. Bagamat pinasusunod po tayo ng sistema ng mundong ito, dapat mga kapatid, nalalaman po natin kung hanggang saan po yung limitasyon ng pagsunod natin. Lalo na tayo po ay mga binago na ng Panginoon. Para sa ganun, makita sa atin talaga po yung buhay po na binago ng Lord. No? So, kasi may narinig na po ba kayo na ganito po yung sabi? Diba? Lalo na kapag alam nila na Christian tayo. Diba? So, narinig na po ba natin ito? Sabi niya, diba? Christian yan. So, kapag tayo po pala ay nakikiminggil o nakikibagay po sa tayo na matuwid na nakikibagay po sa masama, meron pong i-question sa atin eh. Ano sasabihin nila? Di ba Kristiyano yan? O kaya naman sasabihin nila, Kristiyano pa namang naturingan. Di ba pong masakit bilang mananampalataya ng Panginoon? Alam ba natin mga kapatid na tayo po ay pinanunood ng mga hindi mananampalataya? Alam po ba natin yun? And they are interested in your action more than your words. Alam niyo po na higit po silang interesado sa ating pong mga kinikilos, sa ating pong mga ginagawa, kesa po sa sinasabi natin tayo po ay Kristiyano. Na interesado sila kung paano tayong nag-aak, kung paano nating ina-act yung ating pong pagiging Christian. Hindi mahalaga sa kanila yung sinasabi natin na Kristiyano ka. Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga sa kanila po ay kung paano tayo nag-act as a Christian. So bilang mga mananampalataya ng Panginoon, bantayan po natin yung ating pong mga kinikilos at mga ginagawa. Kasi doon po tayo nila tinitingnan. Para hindi po mawala ng saysay yung mga patotoo po natin. Kasi po, mawawalan po yun ng kabuluhan eh. Parang balong nilabo. So, hindi mapapakinabangan yung tubig pag malabo. No? Parang daw bukal na balong na dumihan. So, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, na kahit po tayo ay naririto sa mundo at kumikilos dito po sa mundo, makita po sa atin yung kaibahan. Kagaya po ng ginagawa po ni Daniel. No? Na ibig sabihin, nakikita doon sa kanya na kahit po siya pilit na pinasusunod, pero tinatayuan niya. Meron siyang strong conviction na tayuan yung kanyang pagiging Israelita. Kasi binuburan na yung nila eh. No? Kasi pinapalitan yung kanilang pangalan, yung kanilang mga pananalita, pati ba naman sa pagkain, kasi during that time, alam naman natin na merong tuntunin ng Diyos para sa kanila sa patungkol po sa pagkain. So mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, dapat magkaroon po rin tayo ng strong conviction na
ipakita sa mundo na tayo po ay mga followers ni Jesus Christ. Not only in words, but in deeds. So, pangalawang bagay po, paano po tayo mamumuhay in a new norm? Una, sabing ganun doon, mamuhay tayo na may kaibahan sa panuntunan po ng mundo. Pangalawa, mamuhay na may pagpapahalaga sa kalinisan o kabanalan. Di ba meron po tayong kasabihan na ganito? Cleanliness is next to godliness. So napakagandang katangian na dapat mini-maintain sa ating pong buhay. Di ba po kapag malinis, natutuwa po tayo. At kapag marumi, hindi naman po tayo natutuwa. Di ba po? So dito po, mababasa, di ba binasa po natin kanina sa ating pong mga talata, ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na nilaan ng hari na dapat nilang kainin at inumin. Sa palagay niyo po, ano yung concern niya? Bakit niya hindi tinitikman o kinakain man lamang o yung pagkain inilaan sa kanila ng hari? Kasi sabi pong ganun doon sa panghuli, para hindi siya marumihan. Nakita natin yung concern niya? Para hindi siya po marumihan. So ano po ang gustong ipakita dito ni Daniel? Sa atin din bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Daniel value the importance of holiness. Parang sa panahon natin ngayon, mababa na po yung pagpapahalaga patungkol po sa kalinisan at sa kabanalan. Pero si Daniel po, binabalyo niya po yung pagiging malinis, pagiging pure. Sabi niya, hindi ako pa pwedeng kumain yan. Kasi ayaw kong ma-defile, ayaw kong marumihan. Yun ang sabi ni Daniel. Sa panahon po natin ngayon, binabalyo pa rin ba ng mga Kristiyano yung kalinisan o kabanalan? Kung iisipin po natin, pagkain lang naman yun eh. Ano masama doon? Diba, pinapakain lang naman sila, naglalaan lang naman yung hari. Anong sama doon eh? Gayong pagkain lang naman, pagkain naman yun. Hindi yun masama. Diba sa ating pong mga Pinoy, kapag pagkain po ang pag-uusapan, go tayo dyan. Tama po ba? Diba? Kaya nga po, kahit bawal, kahit bawal po sa atin, kain pa din. No? Kahit minsan tumataas na ang cholesterol, kain pa rin. Kasi pagkain yun eh. Pero, tingnan po natin, sabi ni Daniel, ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag siyang pakainin. Kasi nga, binabalyo ni Daniel yung pagiging dalisay o pagiging malinis. Kasi ayaw niyang marumihan. Tayo po, may ganun din bang pagnanais na ayaw po nating marumihan bilang mga anak ng Diyos? So dito, makikita natin why Daniel valued the importance of holiness. Because Daniel know God is holy. Alam ni Daniel sa kanyang puso, sa kanyang isip na ang Diyos ay banal. Dapat ganun din po pala tayo mga kapatid sa Panginoon. Kahit na tayo po ay nasa kasalukuyang sitwasyon na para bang ang kabanalan ay hindi na pinapahalagahan ngayon, binibigyan ng masyadong importansya. Pero bilang mga anak ng Panginoon, ng Diyos, dapat higit po natin itong binabalyo. Kasi nga, sabi nga, God is holy. Kaya kahit po sa pagkain ay ingat na ingat po si Daniel. So siguro po, lalo na sa kanyang mga ginagawa. Kung sa pagkain nga, nag-iingat siya, di sa ano pa kayang bagay na higit niya pong pinag-iingatan. Kasi alam niya, yung kanyang Diyos ay banal na Diyos. Tayo po ba? Alam natin po ba na ang ating Diyos ay banal? Kasi kung alam po natin yung ating Diyos ay banal, ibabalyo po natin yung kabanalan. Sabi po sa Leviticus chapter 11, verse 44, ay ito po.
Sabing ganon, iingatan ninyong malinis ang inyong sarili, sapagkat akong si Yahweh, ang inyong Diyos, ay banal. Yung pangungusap na ito ng Panginoon ay patungkol po ito sa pagkain. Kasi meron pong inuutos sa kanila ang Diyos na dapat nilang kainin kasi may mga malinis pagkain at maruming mga pagkain. At ang dapat lamang nilang kainin ay yung mga bagay na gusto ng Diyos na kainin nila. Kasi nga, yung iba roon ay magpaparumi sa kanila. Kaya nga, sinabi sa kanila ng mga salita ng Diyos na iingatan ninyong malinis ang inyong sarili, sapagkat akong si Yahweh, ang inyong Diyos, ay banal. So, kaya ganun na lamang po pala yung pakikiusap ni Daniel kay Aspenas na huwag siyang pakainin. Kasi marahil nakikita niya yung isiniserve sa kanya ay makakapagparumi sa kanya. Alam niyo po, sa mundo natin ngayon, marami pong siniserve. Marami pong ino-offer ang mundo ngayon. Pero ang tanong, magbibigay ba yun ng pagpapabanal sa atin o magpaparumi sa atin? Mga kapatid, no? Mag-ingat po tayo sa mga ino-offer ng mundo. Kasi hindi lahat ng ino-offer ng mundo ay pwede sa ating mga Kristiyano. So, ingatan po natin yung ating mga sarili, no po? Sapagkat ang Diyos po natin ay banal. Why Daniel value the importance of holiness? Una, sabi ko nga po sa inyo, God is holy. Alam niya na ang kanyang Diyos ay banal. Pangalawa, Daniel want to honor God in His life. Tayo, may ganito rin po bang pagnanais na bigyan natin ng karangalan ang Panginoon sa ating mga buhay? So mga kapatid, no, sa mundong nating ito talaga na napakahirap, ano? Kasi parang pag hindi ka sasabay sa mundo, sasabihin nila napaka-KJ mo. Maaaring kapag hindi ka sumabay sa mundo, ipipressure ka nila. Maaaring kapag hindi ka sumabay sa mundo, ano ka? Sabihin nila, out of this world. Parang wala kang pakisama. Pero mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, let us learn to honor God in our life. Matutunan nating bigyan ng karangalan ng Panginoon. Bagamat po, kahit sabihin po ng mundo na tayo po ay KJ, kahit sabihin ng mundo na tayo po ay manang, na parang out of this world, basta ginagawa natin kung ano yung magbibigay ng karangalan sa Panginoon, di baling hindi sila matuwa sa atin. Basta matutuwa lang sa atin ang ating pong Panginoon. So mga kapatid, no, sa bagamat tayo nasa lukuyang sitwasyon, sa pangatlo naman po mga kapatid, no, paano po tayo mamumuhay in a new norm? So sabing ganun po doon, mamuhay na may totoong pagtalima at pagsunod sa utos ng Diyos. Doon lamang po, ito lamang po lagi kong babangkin sa inyo na verse na ating pong tinatapik. Sabing ganun po, ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari, kaya nakiusap siya kay Aspenas na huwag siyang pakainin ng pagkain yaon. Makikita po natin dito mga kapatid, no? Sa pasimula pa lamang, ipinakita na po ni Daniel na ano po, desidido siyang sundin ng Diyos. No, makikita na po natin doon, alam niyo po naman, di ba kung tutuusin, siya po ay nasa ibang lugar. Pero matatag yung kanyang determinasyon na sundin po ang Diyos. No? Ang sundin po ang Panginoon. So, sa simula pa lamang po, ipinakita na po yun ni Daniel na desidido siya. Kasi nakiusap siya, wag siyang pakainin. So, he decided to obey God no matter what happened. No? Hindi, maaring pag nabalitaan po yun ng hari, diba, maari pong parusahan siya. Maari po siyang makulong o anuman ang gawin sa kanya. Pero makikita po natin dito mga kapatid, Daniel decided to obey God
no matter what happened. Kahit na anong mangyari, ang susundin ko pa rin ay ang Diyos, hindi sila. So kaya kahit tikim, hindi niya ginawa, kahit tikim hindi niya po ginawa. Bagamat may pribilehiyo siya na gawin iyon, he never tried. Hindi niya sinubukan. Hindi niya po sinubukan. Why? Bakit hindi niya po sinubukan? Una, ayaw niyang i-compromise yung pagsunod niya sa Diyos, sa utos ng Diyos. Yun po yung mahalaga sa kanya eh. Yung Diyos, yung pagsunod niya sa Diyos. Ayaw niyang i-compromise yung pagsunod niya sa utos ng Diyos. Bakit? Kasi once na ma-compromise, magtutuloy-tuloy na. Kasi, naumpisahan na eh. Diba? Kapag isang bagay, naumpisahan mo na, diba? Magtutuloy-tuloy na yun. At sometimes, mahirap nang mapigilan. Bakit? Minsan nang nagawa. Diba kapag minsan mo nang nagawa, parang may kasunod pa yun. Kaya nga po, kahit tikim hindi niya po tinikman. Bakit? Ayaw niya pong i-compromise yung pagsunod niya sa utos ng Diyos. Dahil yun yung mahalaga sa kanya eh. Yun yung mahalaga sa kanya. Tayo, mahalaga ba yun sa atin? Kinukompromise po ba natin mga kapatid yung pagsunod natin sa Panginoon? Si Daniel, hindi niya po ikinompromise yung pagsunod niya sa utos ng Diyos. Di bali nang magalit ang hari, basta wag lang si Lord ang magagalit sa akin. Marahil lang yun ang nasa kanyang isip. So kaya nga po mga kapatid, sa pasimula pa lamang, nagdesisyon niya na susundin niya ay ang Panginoon. So bakit hindi niya tinikman? Upang hindi niya po makasanayan o makahiligan. Upang hindi niya po makasanayan at makahiligan. Bakit? Kasi maaari itong maging habit. Naniniwala po ba tayo doon? Yung isang bagay na nakasasanayan o nakakahiligan ay nagiging habit. Diba? At kapag naging habit na po, mahirap nang alisin. Bakit? Nakasanayan mo na eh. Tama? Halimbawa po, bisyo. Bisyo, kahit alam po natin na nakakasira sa katawan, pero ayaw pa rin tigilan. Kasi nga po, nakasanayan na at nakahiligan na. At hinahanap-hanap na po yun ng katawan. So kaya po pala ayaw niyang tikman po yun. Kasi ayaw niyang makasanayan, ayaw niya pong makahiligan. Kasi, maaaring hindi niya po matanggihan, Kaya po hindi niya tinikman man lamang. So makikita po natin dito na mga kapatid na yung namumuhay si Daniel na mayroon pong totoong pagtalima at pagsunod po sa Panginoon. Bakit? Daniel loved God above all. Higit na mahal ni Daniel ang Panginoon. So ipinakita niya ang pagmamahal niya sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. Ano po ba yung sabi ng John chapter 14 verse 15? If you love me, keep my commandment. Sabi ni Lord sa Tagalog, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. At gayon nga po ang ginawa ni Daniel. Dahil mahal niya ang Diyos, gusto niyang patunayan sa Diyos yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa utos ng Diyos. Kasi inuutos sa kanila ng Diyos na huwag kainin yung mga bagay na hindi makakabuti sa kanila, yung makakapagparumi sa kanila, hindi yung pinapakain ng Panginoon. At ipinakita ni Daniel na yung pagsunod niya sa Panginoon, yung pagmamahal niya sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagsunod. Kasi ang mga Israelita po ay may mga tuntuning sinusunod tungkol po sa pagkain. At yan po ay matatagpuan po natin sa Leviticus chapter 11. Doon po makikita po ang isa-isa
yung mga pagkain na dapat nilang kainin, at yung mga pagkain na hindi po malinis, at yung mga pagkain na pwede para sa kanila. Kung iisipin po natin, anong masama doon? Pagkain nga lang naman po yun. Diba? Kung iisipin natin, wala pong masama doon, walang problema doon, pagkain po yun eh. Ang ano po dito mga kapatid, hindi lang pagkain ang usapin dito. Maaring sinasabi ni Daniel, hindi lang pagkain kasi ang usapin dito eh, kundi yung pagtalima at pagsunod sa utos ng Diyos. Ano ba yung utos ng Diyos sa kanila? Hindi lang yung pagkain eh. Usapin dito ay kung susundin mo ba yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Tayo madali lang pong sumunod sa utos ng Diyos kapag madali. Pero pag mahirap na, parang sometimes ang hirap na. No? Pero siya, no, marahil kahit mahirap, kasi babaliin niya yung sinabi ng hari. Pero makikita natin dahil mahal niya ang Diyos, mas pipiliin niyang sundin ang Panginoon. Kasi ayaw niyang i-compromise yung pagsunod niya sa utos ng Panginoon. So, tayo mga kapatid, may ganun bang awareness ng katulad po ng kay Daniel na nagnanais na sundin ang Panginoon? Meron ba tayong pagpapahalaga sa pagsunod sa utos ng Diyos? Pinapahalagahan ba natin yun? Katulad ng pagpapahalaga ni Daniel? So, mga kapatid, hindi pa huli. Meron pa tayo pong pagkakataon ngayon. No? Kung marahil hindi pa natin po talagang lubos na nasusunod po ang Panginoon, meron pa po tayong pagkakataon ngayon. Hindi pa po huli. Upang masunod po natin yung mga utos ng Panginoon. Lalo na po sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Nakikita na po natin yung tanda ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Dapat lalo na po tayong maging magsumigasig sa pagtalima at pagsunod sa mga utos ng Diyos. So, kapatid, sa gabing ito, bagamat tayo po ay namumuhay dito po sa new normal na tinatawag nila, parang ginagawa tayong complacent, no, sa pagsunod, sa pag-ibig sa Panginoon. Pero mga kapatid, no, dapat patuloy po natin na masunod kung ano po yung utos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mabago man ang ating sitwasyon, mabago man ang ating panahon, no, dapat yung pamumuhay natin ay hindi umaayon sa panuntunan ng mundo. Dapat nakikita yung kaibahan natin. Yan po yung una. Kahit bago na po tayo ngayon, in new normal, pero hindi gagawin ng new normal na baguhin yung ating pananampalataya. Dapat makikita yung pagiging tunay nating tagasunod ni Kristo, yung kaibahan natin sa mundo. Pangalawa, mamumuhay tayo po ng may pagpapahalaga po sa kalinisan at kabanalan. Bakit? Kasi po, ang Diyos po natin ay banal. At inaasahan niya sa atin na mamuhay po na mayroong kabanalan. Pangatlo, mamuhay na may totoong pagtalima at pagsunod sa utos ng Diyos. Kung sinasabi natin iniibig natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos. So, mga kapatid, ito po yung salita ng Diyos sa atin sa gabing ito. Tunay po na kahit tayo ay nasa new normal, magpatuloy po tayo na matuwid, maayos sa harapan po ng ating Panginoon, sapagkat yun po yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. So tayo po ngayon ay sumandaling yumuko at manalangin at magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang mga salita sa gabing ito. Lord, sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil bagamat po kami ay namumuhay
sa panibagong sitwasyon o namumuhay kami in the new norm. Pero Panginoon, dalangin po namin na makita sa amin yung kaibahan, Panginoon, na hindi po kami umaayon, na hindi po kami sumusunod sa panuntunan ng mundong ito. Bagkus nakikita sa amin, Panginoon, na kami ay mga taong binago mo, Panginoon. Tulungan mo kami na maingatan namin ang aming pong mga buhay upang makita nila ang kaliwanagan na nagmumula sa iyo sa pamamagitan po ng aming mga kinikilos, ng aming pong mga sinasalita at ng paraan po ng aming pong pamumuhay, Panginoon. Lord, tulungan mo rin kami na sa mundong ito, Panginoon, ay makita at manatili sa amin, Panginoon, yung pagpapahalaga sa kalinisan at kabanalan. Sapagkat ikaw na aming Diyos ang nagsasabi sa amin na kami po ay mamuhay na meron pong kabanalan, sapagkat ikaw na aming Diyos ay banal na tumawag sa amin at humirang sa amin. Kaya Lord, bagamat marami po ang ino-offer ng mundong ito at nagbibigay sa amin ng pleasure, pero Panginoon, piliin namin ang mabigyan ka ng kaluguran sa amin pong mga buhay, Panginoon. Tulungan mo rin kami, O Diyos, na mamuhay na may totoong pagtalima at pagsunod sa iyong mga salita, Panginoon. Kung sinasabi namin, Panginoon, na minamahal ka namin, makita ito, Panginoon, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga salita mo po, O Diyos, na huwag po namin i-compromise ang aming pong pagsunod sa iyo, Panginoon, dahil higit ka namin pong minamahal, O Diyos, sa aming pong mga buhay. Kaya Lord, sa gabing ito, tulungan mo ang iyong mga anak, lalo na sa panahon ngayon. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin at panatiliin sa aming pong mga puso ang mga natutunan namin sa gabing ito. Salamat po sa iyo ang papuri at kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. God bless us all. Sabik, liwanag sa madilim na pagsubok sa atin. Oh, isa lahat ng Pilipino, pagbibigay ang diwa ng Pasko. Walang may iwan na ahon tayo, pag-umapang pag-ibig sa mundo. Just love one another, everything will stay together. God is love and is with us forever.
sa lahat-lahat ng Pilipino. Pagbibigay ang diwa ng Pasko. Walang maiiwan na ahon tayo. Maghumapaw pag-ibig sa mundo. If we just love one another, everything will stay together. God is love and is with us forever. There's a hope in the light that it shines so brighter. There's a joy in the world when we love each other. Oh, 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 spread the love together. Oh, 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 together we'll be better. Sama-sama tayo magtutulungan. Walang bagay na hindi malalampasan. Aawit, itataas aking tinig sa buong mundo, sa buong mundo. We just love one another, everything will stay Stay together. together. God is love and is with us forever. There's a hope and There's a light and it shines so brighter. There's a joy in the world when we love each we just other. love